Hello guys, so ito na yung hinihintay nyong comparison ng dalawa sa pinakamalalakas sa gaming handheld ngayon. Itong ROG Ally X at syempre, itong MSI Klo 8 na Z2 Extreme. So i-flex ko lang guys, may nakita na akong case sa wakas nito kasi 'di ba sabi ko nung nakaraang vlog, wala ka makita accessories nito. So ito, may nakita na ako. Ang ganda ng case na to guys kasi pwede siya sa lahat. So saktong-sakto siya guys dito sa MSI. Then itong ROG Ally X pwede rin siya. Itong Nintendo Switch, kasya rin siya. Then, itong Nintendo Switch na una na nilagyan mo siya ng gamepad, kasya rin siya. No? So, parang universal case na siya. So, konti commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So, kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB, Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So, balik na tayo sa pinapanood mo. Then, dito naman guys sa ROG Ally X, so may nakuha ulit ako na case. Grabe no, ang hilig natin sa accessories. So, pakita ko muna sa inyo ito guys bago tayo mag-proceed dun sa ating testing. So, gawa siya ng JSOX. So, alisin ko muna tong case na ginagamit ko kasi wala siyang takip. So, ito meron na siyang takip kaagad. Okay, so alisin ko lang to. Yan, daming kasama. Kasi kakaiba tong case na nabili ko na to. Kasi minsan yung ROG Ally X mainit eh. So tinry ko guys kumuha nito. Itong case na meron siyang fan sa likod. No? Pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So ilagay ko lang yung ROG Ally X ko. Okay, ganda ng pagkaka-fit niya. Di kamukha nitong isang case ko guys na wala siyang protection dito eh. So ito guys, protektado niya rin dito. Then meron siyang takip. So pwede mo siyang takpan. So protektado na rin guys yung kanyang mga analog. And syempre protektado na rin guys yung kanyang screen. Tigas na ito. Pero meron pa siyang kasama na accessories. Ito, saka ito. And ito. So ito guys, may kasama na siyang fan dito. So itong hexagon na to guys, no? So i-slide mo lang siya dito. Yan, so ganito itsura niya. So pag ginawa mo to guys, syempre meron ka ng kickstand. Then itong parang relo, pagkakabitin mo siyang dalawa. Then pag nakabit mo na siya na ganyan, ang gawin mo, pwede mo tong alisin. Ito, ipasok mo to dito. Tapos guys, pag ganito na, marami ka na accessories na pwedeng ilagay dito. Pwede ka maglagay ng power bank or pwede mo na rin itong ilagay. Yan, so saktong-sakto yan dito sa strap. Yan, so ganito na guys yung itsura niya. Then alisin lang natin guys yung front case niya, no? Sumusumula sa ilalim. And maalis nyo na siya. Then i-on lang natin. Ito guys, USB Type-C na to na nakakonekta dito sa fan. So pwede mo na siyang ilagay dito. So meron siya guys on-off button dito, no? So i-press mo lang siya. So ganito guys yung setup niya, so pwede ka na maglaro nang di ka nag-aalala na mag-overheat yung ROG Ally X mo. No? So wala naman masyado na dagdag na timbang sa kanya kasi magaan pa rin naman. And maganda dito pati yung kamay ko nahanginan. Kasi nga pasmado yung kamay ko, so kapag ka nahanginan siya, natutuyo siya. So pag ayaw mo na sa kanya, pwede mo na lang itong alisin ng buo. Yan. Then pwede mong ikabit ulit itong stand niya. Ganda, di ba? Ang cool. So, ang problema guys, yung ROG Ally X ko medyo lobat na. So, meron akong power bank dito. Ito guys, gawa to ng Vention naman kasi ang mga PC gaming handheld guys ay hindi yan pwede sa mga ordinaryong power bank. Halimbawa, itong ordinaryong power bank na to, so, i-charge mo siya. So, hindi to guys magcha-charge. Kasi ang kailangan talaga guys ng mga PC gaming handheld ay 65 watts at least na power delivery. Ito guys, 140 watts yung kanyang power delivery. Kaya ito guys, kaya nito mag-power ng laptop. Tapos meron siyang 27,000 mAh. Ang 27,000 mAh kasi guys na capacity, yan guys ang maximum na pwede mong isampa sa aeroplano. So kapag mas mataas pa dito, ay kukumpiskahin yan guys. So kung isasalpak mo siya guys dito sa ROG Ally X na 80 Wh, so mapu-full charge siya to ng isang buo pa. So madodoble guys yung battery life mo pag meron kang ganito. So yung power bank na yun guys, may kasama na rin siyang USB Type-C to USB Type-C. So ilalagay nyo siya guys dito sa orange kasi ito yung mas mabilis. Then charge ko na siya. O, diba? Nakita nyo na nakalagay turbo. Ibig sabihin nun guys, na-charge nito itong ROG Ally X. Tapos meron siya guys monitor dito, nakalagay 91.5 watts yung kanyang charging speed dito. No? Kasi ang ROG Ally X kaya nito guys up to 100 watts. Pero guys, ang stock charger talaga ng ROG Ally X is 65 watts lang. So siguro guys, yung iba nagtataka, no? Sir, pwede ko bang i-charge yung ROG Ally X ko habang ginagamit ko? Actually guys, pwede yun. Ang problema lang dun guys, kung 65 watts lang guys yung charging speed nun, sobrang bagal ng pagcha-charge nito habang ginagamit mo siya. So kung gumagamit ka guys ng 100 watts, mapapansin mo dun guys na kahit na naglalaro ka, ay mabilis pa rin to guys mag full charge. So yun guys ang sagot sa tanong na kung bakit ba habang naglalaro sila ay sobrang bagal na mag-charge. And suggestion lang sana sa mga gumagawa ng mga PC gaming handheld, no, na baka pwede nyo namang gawing removable na lang yung battery
battery. Kasi dati naman yung removable naman yung mga battery ng cellphone, yung battery ng PSP, removable rin yan, no? So bakit ngayon puro built-in na? Tapos yung iba guys, ang bilis-bilis pa niyang malobat. Pero itong ROG Ally X saka itong MSI Clo, matatagal talaga itong malobat. Pero for emergency lang talaga guys, no? Mas maganda, meron kayong power bank na at least 100 watts. Itong ang Vention na to, 140 watts pa to. So, pwede ka guys mag-charge dito ng sabay-sabay nang hindi nahihirapan guys yung power bank. So, yung mga pinakita ko sa inyo dito guys, no, kamukha nitong case na to. Syempre, yung case nitong ROG Ally X na meron siyang fan sa likod. Itong paborito kong power bank na to na Vention na 27,000 mAh na 140 watts. Kung gusto nyo guys malaman kung saan nabibili yan. So maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to at make sure lang guys na yung mga link na nilalagay ko sa description section na to ay kiklik nyo para hindi kayo mas-scam. So tuloy na tayo guys dun sa comparison ng dalawang handheld na to. So ano ba guys yung mas maganda sa dalawang to? Ito bang MSI Clo or itong ROG Ally X? So unahin na natin guys yung pagkakapareho nilang dalawa. Unang-una guys, ang selling point talaga ng dalawang to ay yung battery nila na sobrang kunat. Kasi guys, silang dalawa lang ang merong 80 Wh na battery. So yun guys, ang pinakamalaking battery na nilagay sa gaming handheld. Kasi usually nilalagay lang nila dyan ay 50 Wh lang. Tapos yung lalabas na bagong Lenovo Legion Go 2, ang nilagay raw nila dun guys is 74 Wh lang na battery. So nagsimula nyan guys ay itong Asus ROG Ally X na 80 Wh. Then sinundan naman siya nitong MSI Clo 8 na Z2 Extreme. Yan kasi guys, ang unang issue ng mga gaming handheld na sobrang bilis niyang malobat. Kamukha ng Lenovo Legion Go, yung unang Steam Deck, yung unang ROG Ally, yung color white, no? So yan lagi yung issue nila na pag naglalaro ka ay mga 30 minutes to 1.5 hour lang yung tinatagal ng baterya nila. Pero itong dalawang to guys, ang naging solusyon nila doon ay 80 Wh na battery. Pangalawa guys, sa pagkakapareho nila ay pareho sila na merong 24GB na LPDDR5 na memory. And pareho sila guys na 1TB yung kanilang SSD. So kung nabibitin ka ba doon guys, no, pwede mo silang pareho na lagyan ng micro SD. Pero yung unang ROG Ally ay hindi mo siya pwedeng lagyan ng micro SD kasi niluluto niya yung micro SD o sinisira niya yon. Nasolusyonan rin naman dito sa ROG Ally X. So bukod doon guys, ito naman yung mga pagkakaiba nila. Unang-unang pagkakaiba nila is yung kanilang processor. Ang processor nito is Z1 Extreme. Ito naman guys, ang processor nito ay yung mas bago na Z2 Extreme. So pagdating guys sa processor, 1 point agad para dito sa MSI Clo 8. So pangalawang guys sa paglalaban nila is yung display nila. So ang ROG Ally ay meron siyang 7 inches na Full HD, 1920 by 1080p 120Hz screen na meron siyang VRR. Tapos yung screen ratio niya guys is 16:9. So dito naman guys sa MSI Clo, ang screen ratio niya is 16:10. 1920 by 1200 120Hz na meron rin siyang VRR support. So sa screen niya guys, di ko naman pwede sabihin na 1 point to kasi mas malaki siya. Kasi depende pa rin sa inyo yan guys, no? Syempre yung iba, mas gusto nila, mas compact, nakamukha nitong ROG Ally X kasi nga 7 inches lang siya. Yung iba naman gusto nila mas malaking screen. So, pagdating guys sa screen, sasabihin ko na lang dito na it's a tie. So, next na paglalabanan naman natin dito guys is about ergonomics. Yan o, yung pabilog yung hawakan niya. Then, ito naman guys sa MSI Clo ay medyo makanto siya. So, kung nakahawak na guys ng Steam Deck, ganito rin siya. Yan, makanto. So, kung ako'y tatanungin nyo guys, Steam Deck ang pinaka-ergonomic talaga sa lahat ng device o pinaka-masarap hawakan. So, ito guys yung kamukha ng Steam Deck. So, para sa ergonomic sa akin guys, 1 point para sa MSI Clo. So, next natin guys sa timbang nilang dalawa. Okay, so ito timbangin muna natin to. So, ito guys ay 700 grams. So, ito naman guys ay 758 grams. So, in papers guys, mas mabigat to kaysa dito. Pero kung hahawakan mo siya, mas maganda yung weight distribution nitong MSI Clo, kaya magmumukha siyang mas magaan. Kung napanood mo guys yung unboxing ko nito, legit yun talaga guys. Nagulat talaga ako. Bakit ang gaan-gaan ito? Akala ko nga fake to eh. Ito kasi guys, mukha talaga siyang mabigat. Tapos sumasabay pa guys yung kanyang grip. Yan o, kaya nga kailangan ito ng grip eh. Kasi pag ginawakan mo to, medyo nahuhulog siya eh. Lalo pag pasmado yung kamay mo. Hindi ka mukha nito guys na masarap siyang hawakan. Yan o. So kung weight guys yung pagbabasihan natin, mas magaan talaga to, itong ROG Ally X. Pero guys, promise, pag nahawakan mo to, aakalain mo na mas magaan to dito. So ayoko naman maging bias na sabihin kong ito na naman. So sabihin na lang natin na in papers, ito yung panalo, pero sa totoong buhay, ito naman yung panalo para sa akin. So gawin natin, it's a tie na lang ulit. So next naman guys, na pagbabasihan natin ay yung kanyang software experience. So ang ROG Ally X guys, gumagamit siya ng Armoury Crate. Ang una ko kasing binili talaga dati na PC gaming handheld ay Lenovo Legion Go. Tapos nagamit ko yung Legion Space nun. So pangit na pangit talaga ako sa Legion Space. Tapos nagamit ko guys yung Steam Deck na talagang sobrang smooth. Akala ko nga hindi na ako makaka-experience ng gano'n sa Windows gaming handheld. Pero na-experience ko siya guys dito sa ROG Ally X na talagang super smooth niya. So wala kang magiging problema talaga dito. Itong MSI
Klo naman, ang ginagamit naman nito ay MSI Center M, which is maganda rin siya, no? Wala rin siyang lag, wala rin siyang delay, wala rin siyang masyadong issue. Medyo reklamo ko lang dito, itong mga games na ito, mga legit to, hindi to pirated. Makikita nyo dito na iba yung mga pangalan niya. Ayun, no? Little Nightmares, tapos nagdodoble-doble siya. Ito rin, nagdodoble-doble. Ito Marble Burst Capcom guys na nasa Xbox ko, na dinownload ko siya dito. Tingnan niyo yung pangalan niya, puro numbers. Hindi masyadong pulido guys yung center M niya. Hindi kamukha nitong Armory Crate na pag inon mo siya, yan, didiretso ka agad sa mga games niya. Tapos sama-sama na dito lahat ng games, tapos wala ka magiging issue dito. Kamukha guys yung pagpapangalan niya dito. Dito maayos talaga yung mga pangalan niya. Ayan, Paw Patrol, Mighty Pups, Bendy and the Ink Machine, Deathloop. Yan dito guys, walang magiging problemang ganon. So para sa akin guys, no, pagdating sa software experience, 1 point para sa ROG Ally X. Then next naman natin guys ay yung kanyang speaker, no? So pareho silang meron siyang front firing speaker. So unahin na natin to guys, itong ROG Ally X. Latest na flagship na handheld ng Anbernic. So kung mahilig ka guys sa mga retro games, no? So sigurado kilala mo yung Anbernic kasi marami na silang mga ginawa. No? So dito naman tayo sa MSI Klo. Hello guys, so nung nakaraan na in-unbox at syempre tinesting natin to. Itong RG477M. So ito guys yung latest na flagship na handheld ng Anbernic. So kung mahilig ka guys sa mga retro games, no? So sigurado kilala mo yung Anbernic kasi marami na silang mga ginawa. So kung palakasan guys, para sa akin mas malakas tong ROG Ally X. Pero kung palinawan guys, and syempre may base siya, mas maganda to guys, itong MSI Klo. So overall guys, para sa akin, ito kasi parang wala siyang base. So dito guys, 1 point para sa MSI Klo. So pagdating naman guys sa build quality, pareho silang plastic. Pero mas mukhang plastic to. Siguro dahil sa kulay niya na color green. Ito kasi guys, mas mukha tong premium kaysa dito. Sabi nga nila mukha tong laruan. Pero para sa akin guys, laruan naman kasi talaga to. So kung maarte ka talaga guys sa build quality at gusto mo talaga guys ng premium na device, mas maganda guys yung build quality nitong ROG Ally X kaysa dito sa MSI Klo. And next sa comparison naman natin dito is yung fun o yung saya ng paggamit itong dalawang to. So para sa akin guys, mas masayang gamitin to. Unang-una yung color niya, color green, no? So masarap siya sa matang tingnan. And sobrang komportable talaga to. Na kahit na wala tong grip case guys ay okay lang sa akin. Hindi kamukha na ito guys na hindi siya masyadong komportable para sa akin. No? Kaya nga guys, kumuha ko ng case na ito, nitong JSOC. So kung nilagay natin to guys, itong JSOC, masasarap na siyang hawakan. At the same time, protektado na siya. Kasi meron siyang case para sa harapan. Diba? So speaking of mga case, yun rin guys yung advantage itong ROG Ally X dito sa MSI Klo, no? Kasi bago lang naman to. And yung unang variant nito, yung Intel variant niya, yung mga case nun guys ay hindi siya pwede dito. So pagdating guys sa accessories, mas maraming accessories itong ROG Ally X kesa dito sa MSI Klo. Then sumunod naman natin guys ay yung kanyang screen, yung kanyang brightness. Yan, so naka-high silang pareho guys yung brightness. Yan, pakita ko sa inyo. Then ito rin. So, ilang araw ko na rin guys napapansin na pagdating sa brightness, tapos ginamit mo siya sa labas, mas maliwanag to guys. Itong MSI Klo 8 kaysa dito sa ROG Ally X. And last na comparison natin guys, sigurado, ito yung magiging deciding factor nyo kung ano ba yung bibili nyo dito, yung about sa presyo. Kasi guys, itong dalawang to, magkasing presyo lang sila. Pero mas malakas tong MSI Klo 8 kesa dito. Worth ito guys kung bibili ka ng second hand. Pero kung brand new guys, dumiretso ka na lang dito sa MSI Klo 8. So kung pagbabasehan natin guys yung mga nakuha nilang points, so ito yung mga nakuha ng MSI Klo. Syempre sa processor, sa display, sa ergonomics, sa weight, sa speaker, sa fun factor, sa screen brightness at sa presyo. Ang ROG Ally X naman guys, ang nakuha niya ay sa display, sa weight, sa software experience, sa build quality, and sa accessories. So ang clear winner natin dito guys ay ang MSI Klo. So conclusion lang tayo guys, no? Ang pagbasihan na lang natin dito guys is yung presyo nitong dalawang to. So kung bibili ka guys ng brand new, mas maganda dumiretso ka na sa MSI Klo. Pero kung guys, kung second hand lang yung bibilin mo, so mas maganda guys, bumili ka lang ng ROG Ally X. Pag bumili ka guys ng second hand nito, mahal pa rin. Ito guys, makakabili ka ng second hand nito mga 45,000. Pero ang brand new nito guys, magkasing presyo lang talaga sila. Kasi ito guys, mga 55 to 57,000 pesos. Ito rin guys, ganun rin. 55 to 57,000 pesos. So guys, so nakatulong naman sa itong video na to sa pagde-decide mo kung ano ba yung bibilin mo sa dalawang to. Huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to. At i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang. Maraming salamat din sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!